Hello! Abay, akalain mo, yung patanga-tanga lang sa Pilipinas, oh. Magtatatlong taon na dito sa South Korea. Pangalawang taon ng Pasko dito sa South Korea bilang factory worker. So far, okay naman. Sobrang hirap pero napakasaya. Ba't ba ang gulo-gulo ko? Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtatagal dito pero laban lang. So, kamusta ba ang buhay-buhay? Sana ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. At syempre, Merry Christmas sa ating lahat. Naway i-grant lahat ng wish nyo ngayong Kapaskuhan at maging sa darating na bagong taon. Mahal na mahal ko kayo. Pero nagiging kunwari masaya lang ako. Mahirap talaga. Ewan. Pero kaya naman, pilit na kinakaya at kakayanin pa. Well. Never ko talagang pinangarap ng ibang bansa eh. Sabi ko noon, as long as na kumakain pa ako ng 3 beses sa isang araw, okay pa ako eh. Wala naman talaga. Never sumagi sa isip ko, promise. Ganito nangyari, isipin mo. Ba't mo pala iisipin? Hindi. May trabaho naman ako noon. Pero sapat-sapat lang. May konting utang. Pero okay lang. Masaya naman siya. Wala talaga akong malak. Kasi kumakain pa nga ako ng 3 beses sa araw. Hanggang sa dumating yung point na may nangyayari ng hindi maganda. Nakakagalaw na ako ng pera. Tapos may sweatix na. Talagang, ewan ko, mapapaisip ka rin na gawin yun. Kasi nga, nabibitin ka na rin. Iba rin talaga yung influensya pag meron ka ng passport. Eh, sabi ko, mali na talaga to. Bigla ako napagtanto, mali na tong ginagawa ko, sabi ko. One time, sabi ko, ayoko na dito. Ialis mo na ako dito, sabi ko. Ngayon, binigyan ako ng bagong trabaho. Malis na ako doon. Ngayon, bitin din. Hindi siya sasapat. Magiging mabuting tao ako. Lagi kong rason na pasensya na sa earth. Kasi nagagawa ko lang to kasi hindi ko pa kayang tumabla. Kaya bumalik ako dun sa dati kong trabaho, which is dun nang galing talaga yung mga petiks pa. Dinadaya ko na yung kalagayan ng mundo. Hanggang nagsimula sa maliit, hanggang sa sanay na ako. Lumalaki na yung dinodugas ko. Sabi ko, alisin mo na ulit ako dito. Ayoko na bigyan mo ako ng magandang trabaho yung hindi ko na kailangan gawin to. Minsan, iniiwasan ko talaga siya. Hindi ko na siya ginagawa. Pero darating yung tukso para gawin yun. Hanggang sa dumating talaga yung time na sabi ko, tama na, ayoko na. Kaya umalis ako. Pero bago ako umalis, na-disgrasya ako. Kaya yun na yung sign para mag-resign talaga. So yun na nga, natanggal na ako, malis na ako sa trabaho ko. May nakuha akong konting pera, pinangpuhunan ko doon sa tindahan. Which is may tumulong din sa akin doon sa tindahan. Nung nasa kalagitnaan na, as time goes by, hindi pa rin sapat yung kita ng tindahan. Kaya naisip kong bumalik ulit doon sa company ko. Kaya tinanong ko yung bisor ko kung may bakante ulit. Ayun, na-timingan ko naman na may bakante talaga. Ayun, bumalik ako hanggang sa mas lumala yung pinaggagawa kong pandudugas dun sa company ko. Nung time na nagkahulihan, pero nailusot ko dun, nakatakas pa rin ako, nakatagos ako dun sa hulihan na yun eh. Sabi ko, last ko naman gagawin to, may problema na ako. Ayun, habang pauwi,
nadisgrasya ako. Naging shit itong tuhod ko. Hindi, inambulansya ako. Yun na yung time na wala na talaga akong choice kundi talaga umalis at manatili na lang dun sa tindahan. Nung nagtitinda-tinda na ako, biglang yung tumutulong sa akin, bigla namang nagsabi na, why don't you try na mag-aral ng Korean? Yung nagsabi kasi na yun sa akin, nakita niya yung kilala niya, yung asawa nung kilala niya, na paalis na papuntang Korea, which is tropa ko din pala yun. So ako, agad-agad kong chinat yung tropa ko. Sabi ko, saan ka nag-aaral? Ang tinuro niya na, sabi ko, kasi matagal na akong naghahanap ng legit na pag-aaralan ng Korean. Which is, grabe, na pag nakita mo kasi sa mga post na puro scam, wala kang makikitang maganda. So, nag-try ako ng free orientation. At yun, meron nga. Hanggang sa nag-enroll na ako ng regular class. Hanggang sa nag-enroll na ako ng regular class. Tapos, while on schooling, 2 weeks after ko magpa-enroll, lumabas agad yung registration para sa exam. E di gulantang ang person. Sobrang gulantang yarn. Kasi wala pa akong kaalam-alam. Mag-i-exam na. So, nirush talaga namin yung pag-aaral. Kasi nga, nag-enroll ako with July 14, tapos August 10. Lumabas na yung registration. Nag-register ako agad. Sa registration, success yung registration ko eh. September 14, lumabas na yung exam agad. Ayun, pinalad. Pinalad yung isang lapoks na kagaya ko. Naipas ko yung exam. Hindi pa ako masaya nung nakapasa ako sa exam kasi nga maraming bali-balita na hindi porke nakapasa ka, makakaalis ka na. Merong 2 years, 3 years pa na naghihintay bago makaalis. Lang, pag-uwi sa bahay, galing exam, relax. And then yun, chinat ako ng school na meron ka ng kontrata. Ang bilis. Ang September tapos October, buong buwan na October, pahinga ko yun. Tapos November, doon na lumabas yung kontrata. Tapos December, training agad. After training, medical, kala ko magtatagal pa ako sa Pinas eh. Tapos, free flight orientation na. Aba. Hindi ko akalain. Ang bilis ng process, pati ang school hindi makapaniwala kasi may mga nauna sa akin nakapasa na nandun pa rin. Even yung mga nagtuturo dun sa school, which is nakapasa na sila, andun pa rin sila. Isa nga daw ako sa pinakaswerteng tao sa balat ng Dalandan. Noong December 2022, Pasko, talagang naghahalo na yung mixed emotion ba? Halo-halo na talaga. Hindi ko alam kung masaya ako o hindi kasi lumabas na flight ko na ng January 26, which is 1 month na lang ang pananatili ko sa Pinas. Masaya kasi nakapagpasko't bagong taon pa ako, pero malungkot kasi biglaan yung alis ko. Hindi ko alam kung anong ganun pala talaga. Masaya ka kasi matutupad yung isa sa mga pinlano mo. Pero malungkot din kasi syempre malalayo ka sa pamilya. Yun naman talaga eh. So ngayon eh, habang papalayo ka ng papalayo sa pamilya mo, papalapit ka naman ng papalapit sa pangarap mo. Chares. Ito ay usapang Pasko. Pangalawang taon ko na dito sa South Korea. Galingan nyo lang ng galingan. Masasabi ko sa inyo, merong time na kala mo para dun ka,
Pero, hindi pa rin ikaw yung makakapag-decide kung para dun ka. Isipin mo, nangyari sa akin. Kala ko talaga dun na ako habang buhay sa pagiging ahente. Tapos, pabalik-balik ako sa ginagawa kong kalukuhan. Hanggang sa, kailangan ng baliin tong tuhod ko para lang tumigil ako doon. Yung pala, kaya binali yung tuhod ko para makapagpahinga na ako para mag-aral ako ng Korean. Ang galing din. Ang galing din talaga. Doon pa lang sa, minsan, talagang kailangang ikat yung mga dinadaanan mo para hindi ka maligaw. Words of wisdom. Kaya, yung, kung may gusto ka, gawin mo lang ng gawin. Tapos makakakita ka talaga ng mga bagay na magpapakita sa'yo, nakala mo yun na yun, magpapakita na ng bagay, minsan nakala mo hindi yun, hindi yun. Pero ang gawin mo, dire-diretso mo lang. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nararanasan yung kasaganahan. Kaya hanggang dito na lang. Merry Christmas to all of you guys. I love you. Hey, wait. Ito pala. Sabi ko noon, pasensya na sa Earth kasi hindi ko pa kayang pumarehas. Hindi ko pa kayang tumabla. Kaya, from hindi ko pa kayang tumabla, ito na yung dapat kong sasabihin sa inyo. Kung feeling mo, hindi mo pa kayang panalo, itabla mo lang pero wag mo ipapatalo.